Another episode po ng ating Be a Blessing. Welcome at lagi po ninyong kasama, walang iba kundi Brother Vic. Anyway, kung inyo pong nakita at napanood yung ating huling episode, it was a very special one in the sense that ito po yung kapistahan ng Pentecost. Ano nga ulit yung Pentecost? It was the descent of the Holy Spirit upon the apostles and the disciples of Christ. Sisters and brothers, napaka-importante po nito because there is one virtue that we all need right now that only really comes from the Holy Spirit. At iyan po ang tatalakayin natin ngayong gabi. Preno. Preno talaga. You see, meron tayong kasabihan kung minsan, hindi ko alam kung nadinig na po ninyo, magpreno-preno ka naman. Kung magsalita ka, wala kang preno. You know, kung minsan, di ba, ibig sabihin, ingat-ingat ka naman. And mind you, sisters and brothers, it is actually the virtue of self-control. Ito pong self-control ay sus Mariose, talaga nga naman pong napakalaking pangangailangan nating lahat ito ngayon. Ito po'y parang isang paa natin na tumatapak sa car brakes, no? Hindi laging silinyador lang, hindi laging accelerator, time and time again, kailangan natin tumapak sa preno. Ito po yung nagsasabi sa atin na don't go there. Huwag kang pupunta doon. Hindi makakabuti sa'yo. Ito yung nagsasabi rin sa atin na don't say that. Kasi baka makasakit tayo. Don't say that. Yan ba yung totoo? You know, things like those. It is also the breaks that tell us, don't think that. Huwag kang mag-iisip ng ganun. Hindi nakakabuti sa'yo at hindi nakakabuti para sa iba. Ang tawag po ng mga don't na yan, self-control. Let's face it, sisters and brothers, hindi ho mawawala sa buhay natin, lalo na sa ating mga followers ni Jesus, yung tinatawag na temptation. There is always the temptation of the world, of fleshly matters, of our personal weaknesses. Halimbawa na lang, ikaw ay may hawak. Halimbawa lang, ikaw ang may hawak ng kaha, ng opisina o ng tindahan. There is the temptation na kumuha ng hindi atin. Halimbawa naman, tayo po ay committed na with another person at meron na naman dumating na bago. Bakit ngayon ka lang? O tukso, layuan mo ako. May mga pagkakataon din na tempt tayo na magsalita. Unfortunately, maski na tama yung sasabihin natin at tama rin naman yung information natin ay makakadagdag lang sa gulo. What I'm saying is, we will all live with temptations in our lives. Kaya nga po ang sabi po sa atin ng Book of Galatians ay ganito, if we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, we must always follow the leading of the Holy Spirit who, as we said last time, is residing in all of us. Nananahan sa atin, we are temples of the Holy Spirit. So nasa atin ang Espiritu Santo. Nililid niya tayo sa tamang dapat gawin, isipin at sabihin. Unfortunately, sometimes pasaway tayo. That is why there are 3 M's. 3 M's that needs to be controlled. May 3 M na kailangan makontrol. Ano yon? Number 1, morals. Number 2, motives. And number 3, the mouth. Bibig. Let's go with morals. And I think a very good example of this would be Joseph the Dreamer. Remember him? Ito pong si Joseph of the Old Testament ay ibinenta ng mga kapatid niya, napadpad sa Egypt at naging alipin or slave in the house of Potiphar. Talunan ko na yung kwento ha. Ito po ay blessed ni Lord. Unfortunately, nakursunadahan po nung asawa ni Mr. Potiphar. Ano nangyari? Let's read in Genesis chapter 39. And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Pinagnasaan siya. At ang sabi ng wife ni Potiphar,
"Come and sleep with me," she demanded. But Joseph refused. She kept putting pressure on Joseph day after day. But he refused. There is that word again. Tandaan nyo, eto na naman siya. He refused to sleep with her. And he kept out of her way as much as possible. Hindi lamang po siya isang beses na inentice o tinukso nitong si Mrs. Potiphar, several times. And in all of those several times, sisters and brothers, he refused. Alam nyo po, sa buhay natin, kailangan natin pag-aralan, lalo na tayo, mababait na Pilipino, very hospitable. Lahat pinagbibigyan, lahat pinakikisamahan. There are times that we need to say no. There are times that we need to say never. Why? Because when we give in to these temptations, our morals will break down and our lives will be a life of regrets. Kasabihan din natin, di ba? Nasa huli ang pagsisisi. At let's face it, napakarami na hong pamilya ang nasira because self-control wasn't there. Marami na pong samahan at pagtitiwala ang nasira because self-control wasn't there. Amen? Pangalawa, motives, motibo. Alam nyo po, ang nagbilin po sa atin nito na kailangan makontrol natin yung motibo natin ay kasi meron ho tayong tinatawag na ulterior motive. You know? May gagawin tayo para hindi, maski na mabuting gagawin natin, pero ang intention hindi para makabuti sa iba, kundi para makabuti sa atin. Kaya nga po ang paalala sa atin ni Jesus in Matthew chapter 6 verses 1 hanggang 18. Mahaba. Hindi ko na ho babasahin lahat Pero ito po yung madalas natin naririnig pag panahon ng Kwaresma. Ano yun? Yung tatlong pillars. Pray, give, and fast. Ano po sabi ni Jesus? Pag nagdadasal kayo, do not pray to be admired. Hindi papansin. But pray, go to your room in private. What else? When you give, it is not for everyone to see. No? Kaya tayo namimigay para mapuri tayo ng mga tao. Ang sabi po ni Jesus, pag ganyan ang motibo natin, yung mapuri ng mga tao, bayad ka na. Huwag ka nang umasa pa na mayroong reward from the Father. So sabi ni Jesus, when you give in secret. You give in private. What else? Yung fasting, sabi niya, huwag kayong magmukhang nagfa-fasting, gloomy ang itsura. Kung hindi, mag-ayos kayo, magsuklay, maghilamos, magbihis ng maayos. What Jesus is trying to say is, kung ano po yung ating ginagawa, dapat malinis ang ating motibo. Malinis na Brother Vic? Ganito po yun. Sa lahat ng mabuting bagay na ating pong ginagawa, dapat ito po ay para sa kasiyahan ng Diyos. Only for the glory of God. Only for the happiness of God. We do things because our audience is never the public. Our audience only is God. Kaya nga po ang sabi ni Saint Jose Maria Escriba de Balaguer, haba naman ang pangalan niya. Anyway, ang sabi po niya, always pray for the purity of your intentions. So, kailangan po malinis ang alin, ang motibo. Kailangan po maayos at makontrol ang alin, ang ating morals. And finally, number 3, bilis finally agad. Anyway, finally is we need to apply self-control sa bibig. Naku, itong bibig na ito marami na pong ipinahama. Let me read to you James chapter 3 verse 2. Ito pong sabi, indeed, we all make many mistakes. For if we could control our tongues, ulitin ko, control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way. See? We could be perfect. Ano kang susi? Itong maliit na muscle na ito, wala pang 3 pounds ang timbang. Ito. Yan dila natin kailangan daw makontrol. Bakit?
ituloy natin yung pagbabasa ha, at makikita nyo po ang ginamit na analogy dito ay talagang startling. Anyway, verses 3 to 5, sabi po ni James, we can make a large horse, kabayo, go wherever we want by means of a small bit in its mouth. And a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. Ala, ang tawag dyan ay small but terrible. Diba? Yun daw kabayo, ang lakas-lakas ng kabayo, kaprasong bakal lang sa bibig, kaya mo na siyang utusan kung saan mo siya dadalhin. Yung malaking barko, ship, ano lang yung nagbibigay ng direction sa kanya kung saan pupunta? Yung nasa ilalim, yung rudder. Hindi ko po alam Tagalog ng rudder yung pumapaling-paling underneath. Anyway, yung forest fire, nakita niyo naman yan, pag yan ay lumagablab, sunog, mga bahay, kabuhayan, ay isa nung nag-uumpisa sa isang maliit na apoy. Kaya po ang sabi niya, yung dila daw, pag hindi na kontrol yan, gagawa ng napakalaking kaguluhan at tayo po'y mamomproblemang sangkaterpa. So, ano yung dapat makontrol? Paalala po sa atin, ito po yung ating morals, makontrol ang ating motives, at makontrol ang ating bibig. At isa lamang ho ang manibela ng tatlong yan, yung puso, our spiritual heart. Kailangan punong-puno siya ng Holy Spirit because it is from the Holy Spirit that self-control emanates. Kaya po may tatlong bagay, tatlong elements ng self-control ang kailangan natin. Ano yon? Number 1, always decide to obey God even before temptation comes. Bago pa dumating ang tukso, desidido na tayo dapat. Ay, hindi ako papatol dyan. Kasi ang desisyon ko, isa lang ang susundin ko. Walang iba kundi ang Panginoon. Sabi nga, o tukso, layuan mo ko dahil wala kang puwang. You have no room in my life. Pangalawa, set your boundaries. Set your boundaries. Yung atin lamang na dapat kampanan, doon lang tayo. Si Joseph, doon lang siya sa sarili niya. Bawal si Mrs. Potiphar sa kanya. Di, wag magmiminggil. Iiwasan mo kung saan tayo mahina. And lastly, of course, yung ating bibig, di ba? So, mahalaga po yung number 3, be accountable. Kailangan meron tayong isang kaibigan, mahal sa buhay, na mapagtitiwalaan natin, na nagbibigay sa atin ng feedback. Uy, mali yung sinabi mo kanina. Uy, hindi mo dapat ginawa yung kanyan. Wag ho kayong magagalit sa nagbibigay ng feedback sa inyo. Kasi po, meron po tayong lahat ng mga blind spots. Kaya po mahalaga yan ha. Makontrol natin yan at yan po ay dahil sa power of the Holy Spirit. If we are able to practice the virtue of self-control, kapatid, obvious ba? You will always be a blessing. Amen? So God bless you and practice always self-control. Bye!